Dadako po tayo sa ating aralin. Ang version ng Biblia pala na ating gagamitin ay sa Tagalog po ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Yung English na salin ay New American Standard Bible at ilang Modern King James Version ang ating mababasa. Sa mga nakaraang pag-aaral natin or sa mga nakaraang gawain natin, madalas po na naipapaalala na matapos yung pagtatamo ng pananampalataya ay pagkakaroon naman ng bunga sa ating buhay. So, mauna yung faith, tapos nagre-resulta yon ng, or makikita ang bunga ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. Mauunang pananampalataya, yung pananampalatayang yon nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. At yung pananampalatayang iyon ay pagtitiwala sa kaparaanan ng Diyos kung paano ang isang tao ay maliligtas. At iyon ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At bunga nga po ng kalagayang iyon bilang mga mananampalataya na inaasahan sa atin ang pagsunod sa Diyos. So para malinaw po, mauuna ang pananampalataya at ang bunga o resulta ng pagkakaroon ng pananampalataya ay pagsunod. Sinabi nga po ni na Apostol Pedro at kasama niya yung iba pang mga apostol. Ito po sila Apostle Peter at yung mga kasamahan niya na mga alagad ay mga mananampalataya. Sabi nila dito sa Acts 5:29. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangang sa Diyos kami ay sumunod sa halip na sa mga tao. Ang titingnan po nating punto dito, kailangang sumunod sa Diyos ang mga mananampalataya tulad ni na Pedro. We must obey God. Ang pangunahin na dapat sundin ay ang Diyos. Pinapakita po dito ni na Pedro yung kanilang paninindigan na kahit anuman o kaya kahit sino man or anuman yung maging kapalit, mawalan man sila, mahirapan man sila, ang susundin nila, ang kailangan nilang sundin ay ang kalooban ng Diyos. Pagpapaalala po ito sa atin na iniligtas tayo ng Diyos hindi para manatiling tagapakinig lamang. Tulad nila Pedro, tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mga disciples din, tayo po ay mga tagasunod. Mahalaga na nag-aaral ka at nakikinig ka ng salita ng Diyos. Pero dapat lumalago po yung taglay mong pananampalataya at nagbubunga yan ng pagsunod sa Diyos. Sa simula, nung bata pa tayo, nung bago pa tayo sa ating pananampalataya, nakikinig tayo at nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ngayon po, habang tumatagal tayo, nagpapatuloy pa rin tayo sa pakikinig, nagpapatuloy pa rin tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at nagre-resulta na po yon ng ating pagsunod sa Diyos. Na anuman yung ating natututunan mula sa Biblia, lalo na po kung angkop yon sa'yo, kung angkop yung natututunan natin sa Biblia, ay kailangang sumunod tayo sa Diyos. And minsan may nagiging kapalit. Minsan sa ating pagsunod may mga nawawala sa atin. Or kaya maaring meron tayong kailangang isakripisyo. Pero kailangan nating sumunod sa Diyos. Sinasabi po dito ni na Pedro at ng mga apostol, we must obey God. Kailangang sa Diyos sumunod. At kaugnay nga po ng ating pagsunod sa Diyos o kaugnay sa pagtuturo ng Biblia patungkol sa pagsunod, yung ating talatang pag-aaralan ngayon, nagmumula ito sa Old Testament sa Psalms 119 sa verse 60. Pagbulay-bulayan po natin ang sinasabi dito at kung paano yung aplikasyon nito sa ating buhay ngayon. And again, tandaan po natin, kailangan ang pagsunod sa Diyos. Ngayon, since kailangan pala at resulta ng pagkakaroon natin ng pananampalataya ay ang pagsunod, ano ang sasabihin sa atin ng Psalms 119 verse 60? Basahin po natin. Ako'y nagmamadali at hindi naaantala na sundin ang iyong mga utos. I hastened and did not delay to keep your commandments. So, matapos sabihin ng psalmist
na iniingatan niya ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Kapag binasa po kasi natin yung chapter 119, makikita natin doon, sinasabi niya, iniingatan niya ang salita sa kanyang puso. And matapos siyang sabihin, ipinahayag ng kanyang mga labi ang mga batas ng Diyos. At matapos niyang hilingin na mabuksan ang kanyang mga mata sa kahangahangang mga bagay sa kautusan ng Diyos. At mababasa pa natin doon na sasabihin niya na inaalala niya ang batas ng Panginoon, na iniingatan niya ang mga tuntunin ng Diyos, at marami pa tayong mababasa patungkol sa salita ng Diyos. Ito po kasi yung pinakamahabang chapter sa Biblia, yung chapter 119. Matapos na mahayag yung pagtanggap, matapos na mahayag dyan yung paniniwala ng may akda sa salita ng Diyos at sa kautusan ng Diyos, sinasabi niya dito sa talatang ito, I hastened and did not delay, na siya po ay nagmamadali at hindi naaantala na susundin ang mga utos ng Diyos. Para bang sinasabi niya dito, matapos niyang maunawaan ang salita ng Diyos, matapos niyang matanggap ang salita ng Diyos, hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa. Matapos niyang matutunan ang salita ng Diyos, hindi na niya i-delay pa na wala siyang gagawin. Bagkus ang sinasabi dito sa atin, nagdudumali pa siya sa pagsunod. So ngayon po tayo, katulad din sa nagsulat nito sa psalmist, masasabi natin meron tayong unawa, masasabi natin meron tayong pagtanggap, at iniingatan natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Ngayon ang tanong, nagmamadali din ba tayo at hindi ba naantala ang pagsunod natin sa Diyos? So, dito po tayo inihahatid ng ating aralin ngayon. Ang layunin po, maunawaan natin na ang pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod. At ang pagsunod sa Diyos ay dapat na hindi naaantala, kundi merong pagmamadali na tayo po ay makasunod. Ngayon po, paano kung sa kabila ng ating kaunawaan sa salita? Paano kung sa kabila ng ating kaalaman sa utos sa atin ng Diyos, ang pagtugon natin ay kabaliktaran pa rin ng talatang ito? Na sa halip na magmadali tayo, sa halip na hindi maantala ang ating pagsunod, ganito yung tugon natin. Meron na tayong kaunawaan, meron tayong pagtanggap at kaalaman sa utos ng Diyos. Ang response natin, wait lang. Ano ang mangyayari kung may iniuutos sa atin ang Diyos, pero ang sagot natin, wait lang. Teka lang. Saglit lang. O kaya ang sagot natin, mamaya na. Or bukas na lang. Kung papakinggan po natin yung ating pagtugon na ganito, mukha namang harmless. Madalas pa nga nahuhulog tayo dito or kaya katwiran nating lahat ito. Halimbawa, inutusan tayo ng magulang natin na maghugas ng plato ngayong gabi. Ang sasabihin natin, teka lang. O kaya, wait lang po. Or sa iba, hindi kikibo, no? Pero sa loob-loob, mamaya na lang yan. O kaya, bukas na lang yan. Sa ating palagay po, lalo na kapag tayo yung involved or tayo yung inuutusan, sa ating palagay, anong masama kung i-delay ang pagsunod? Anong masama kung mamaya na lang? O kaya bukas na lang hugasan yung plato? Ang mahalaga, huhugasan. Ang mahalaga, susunod naman. Susunod pero wait lang. Minsan ganyan yung ating pangangatwiran. Minsan ang tingin natin, mukha namang hindi masama. Wala namang harm. Pero mga kapatid, pag-isipan po natin ito. Paano kung harmful pala? Paano kung may masama? Halimbawa, patungkol sa utos ng Diyos sa'yo. Sumunod ka nga, pero delayed. Masama na ba agad yon? Pag-isipan natin. Yung naantalang pagsunod ba sa Diyos ay maituturing na nating pagsuway, disobedience sa Diyos? Sumunod ka nga, pero delayed. So, masama na ba agad yon? Pag-isipan natin yan. Tapos, personally, no, ipag-pray at hilingin natin na pagkalaban tayo ng karunungan ng Diyos na maging maliwanag sa atin yung kasagutan. Tayo po na sinasabi nating may pananampalataya at may kaunawan sa banal na kasulatan,
kapag delayed ba yung ating pagsunod, masama na ba agad yun? Ano yung itinuturo sa atin ngayon sa ating aralin? Anong pag-unlad? Anong pagbabago ang nais iparating sa atin ng salita ng Diyos patungkol sa pagsasabuhay ng kanyang salita at pagsunod sa kautusan ng Diyos? So, ang delayed obedience ba ay disobedience nga ba sa Diyos? Halimbawa, may sinasabi sa iyo ngayon ang Diyos. Nangungusap halimbawa sa iyo ngayon mismo ang Diyos at sinasabi niya sa iyo, sinasabi ng Diyos sa iyo yung nasa talatang 26 sa Ephesians chapter 4. Sinasabi ng Diyos sa atin, halimbawa ganito, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Do not let the sun go down on your anger. Halimbawa, may nakagalit ka kanina. May nakaaway ka, asawa mo, magulang mo, or anak mo, or kamag-anak, o kaya sino man, kaklase mo, office mate mo, may nakagalit ka kanina. Sinasabi sa atin ngayon dito, do not let the sun go down on your anger. Sasabihin ba natin, wait lang, kaya bukas na lang. Papatawarin naman eh. May ikipagkasundo naman, aalisin ko naman yung galit ko, pero mamaya na. O kaya, bukas na lang. Kuha niyo po yung point. Susunod naman, pero wait lang. Mangangatwiran pa din ba tayo na harmless naman siguro kung mananatili pa din akong galit sa kaaway ko ngayon? Ano naman kung lubugan ng araw ang galit ko? Paano kapag ganyan, nagkakasala na ba tayo? Ang sabi pa naman sa talatang ito, huwag magkasala or do not sin. At kapag binasa natin yung kasunod na verse sa verse 27, sinasabi doon, huwag nating bigyan ng pagkakataon ng dyablo na magkasala tayo. Kaya ang commandment dito, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. So, pag-isipan po natin, kung dinidelay natin yung pagsunod na magpatawad agad o kaya dinidelay natin na alisin agad yung galit, tila ba sinusuway na natin yung sinasabi ng talatang ito? O kaya, paano naman yung ibang katuruan sa atin ang salita ng Diyos? Ang sabi po sa ibang bahagi ng Biblia, o kaya yung ilang mga practical na utos sa ating mga Kristiyano, ano yung mga practical na utos sa mga mananampalataya, di ba? Sumampalataya kay Jesus, manalangin palagi, ibigin ang Diyos, tumulong sa kapwa, ipangaral ang salita, di ba? Yan yung mga mababasa natin. Gawing alagad ng Panginoon ang marami, maglingkod sa Diyos, layuan ang mga kasalanan, mamuhay ng matuwid, at marami pa. Yung mga mababasa natin. So, matapos nating marinig yon, matapos nating maunawaan yung mga yon, ano yung response natin? Wait lang? Saka na lang? Or bukas na lang? Muli po pag-isipan natin, baka nga, or maaaring sinasabi nga kaya ng Biblia sa atin na yung naantalang at naaantalang pagsunod ay nauuwi sa ating pagsuway sa Diyos, na nabibigyan natin ng pagkakataon ng dyablo, na yung naantala nating pagsunod ay maaaring maghatid sa atin na tayo po ay magkasala. O kaya po, tingnan natin sa ganitong perspektibo. Ang naantalang pagsunod, naantalang pagtanggap ng pagpapala. Merong pagpapala sa ating pagsunod sa Diyos. Kung paanong may parusa sa pagsuway, ay meron namang pagpapala sa pagsunod sa Diyos. Makikita natin yan sa kasaysayan ng mga Israelita. Sa paglabas nila sa Egypt hanggang sa paglalakbay nila sa ilang patungong lupang pangako, nakita natin na may parusa tuwing sila ay sumusuway at merong pagpapala naman sa kanilang pagsunod. And mababasa natin sa aklat ng Deuteronomy sa chapter 28, ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa mga Israelita na merong pagsuway at merong pagpapala sa Diyos. Ang nakasulat po sa verse 1 sa Deuteronomy chapter 28, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos
Ang mga sumunod pong sasabihin dito sa chapter na ito, kung susundin lamang nila ang Diyos, ay matatanggap nila ang pagpapala. Anong pagpapala yon? Kaligtasan nila, mabiblessed yung kanilang hanap buhay, sakahan, alagang hayop. Matatanggap nila yung kanilang mga pangangailangan para sa ikabubuti nila kung sila po ay susunod sa Diyos. And maaari din nating makita yan sa ating buhay ngayon. Kapag meron pong utos sa atin ang Diyos sa bawat pagsunod natin, maaari na meron din pong katumbas na pagpapala para sa atin. And sa ating buhay po, ang pagpapala ng Diyos hindi laging masusukat sa material, sa pinansyal, o kaya sa kayamanan. Hindi masusukat yung pagpapala ng Diyos sa mga pera, o kaya sa tagumpay lamang dito sa lupa. Bahagi lamang po yan at hindi ang kabuuan. Dahil ang pagpapala ng Diyos, binubuo yan ng panglupa, pang-spiritual, at panghabang buhay na pagpapala ng Diyos. Sinasabi nga po sa talata namang ito dito sa unang Timoteo, sa sulat ni Apostle Paul, sa chapter 4 verse 8, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. May pangako sa buhay na ito at sa darating. Yung godliness daw po. Ibig sabihin, yung pagiging makadiyos o pagsunod sa Diyos, may pakinabang sa buhay na ito at sa buhay na darating. And ang pakinabang, hindi lang sa pera, hindi lang sa mga material na bagay. Ang pakinabang at pagpapala, kasama dyan yung spiritual na kalagayan at karanasan. Ang isang halimbawa po ng kalagayan na pinagpala ng Diyos, yung maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Yung kinaluluguran ka ng Diyos ay isang malaking pagpapala na. Basahin po natin yung verse 1. Kaya nga, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay sang-ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. So, magiging kalugod-lugod sa Diyos sa ngayon. Paano magiging kalugod-lugod sa Diyos? Sikapin natin o lalo nating pagbutihin ang ating pamumuhay ngayon na nakaayon po sa mga natututunan natin sa mga aral ng mga apostol. Muli po, hindi lang sa material at sa lapi masusukat ang pagpapala ng Diyos, kundi maging sa kalagayan at karanasan. Yung malugod sa atin ang Diyos, isa ng malaking pagpapala para sa atin. Wala man, o wala pa man, o wala talaga yung material na kasaganaan. Pero kung nalulugod sa atin ang Diyos, isang malaking pagpapala yan sa atin ngayon. So malinaw po, may nakalaang pagpapala sa ating pagsunod sa Diyos. Ngayon, kung inaantala natin yung ating pagsunod, inaantala din natin yung pagpapala para sa atin ng Diyos. Mararanasan mo na sana na magkabati kayo, payapa yung isip mo, magkabati kayo ng asawa mo, kung nakagalit mo kanina, no? Mararanasan mo na sana na maayos yung relasyon mo sa magulang mo. Mararanasan mo na sana yung karanasan o kalagayan na mapayapa kung hindi mo palulubugan ng araw yung galit mo. Kapag inantala mo ang pagsunod, maantala ang pagpapala ng Diyos. Kapayapaan yung i-blessed sana sa atin ng Diyos. Pero kung pinapatagal pa natin yung ating galit, naantala din yung pagpapala niya. Or halimbawa pa, natutunan mo na iniutos ng Panginoong Hesus na gawing alagad ng Panginoon ang maraming tao at turuan sila ng katuruan ng Panginoon. Kung susunod agad tayo, mararanasan na sana natin yung pagpapala ng Panginoon. Paano? Anong pagpapala yon? Yung maging kasangkapan po tayo para maisulong ang Ebanghelyo, isa ng malaking pagpapala. Yung maranasan natin na kasama tayo at kabahagi tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, isang pagpapala yon. Lalo na
yung epekto nun sa ibang tao kung tatanggapin nila o mababalitaan nila at papaniwalaan nila ang Ebanghelyo. Pagpapala na po para sa atin na maranasan natin na maging alagad ng Panginoon. At lalong pagpapala yung resulta na ang ibang tao ay maakay din natin sa biblikal na pananampalataya sa Diyos. Diba nakakaramdam tayo ng pagiging blessed kapag may nabalitaan tayong tinanggap ang Ebanghelyo at naakay sa biblikal na pananampalataya. Pero kapag pinostpone natin, kapag dinelay natin, kapag teka lang tayo, wait lang po tayo sa pagsunod sa Diyos, naantala din ang pagpapala sa atin ng Diyos. Yung pakinabang na nakalaan sa atin dahil sa pagsunod, nade-delay din. And tandaan po natin, hindi yung pakinabang ang magiging dahilan ng ating pagsunod. Kapag may nabasa tayo sa Biblia, kapag nabasa mo at talagang nangungusap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia, at naunawaan mo na may nais ipagawa ang Diyos sa iyo ngayon, na personally may sinasabi sa iyo ang Diyos na kailangan mong gawin, kailangan mo po iyang sundin. May pakinabang man o wala. Kapag ang Diyos po, yung ating makapangyarihan at kataas-taasang Diyos, yung may likha sa iyo, yung may likha ng lahat, ay nag-utos sa atin, iyan po ay utos na kailangang sundin. Kapag may iniuutos sa atin ang Diyos, ang tanging pagtugon lamang natin, sumunod. Siya yung manlilikha, tayo ay nilikha. Siya yung pinakadakila at mataas, tayo kanyang create lamang. So kapag may iniuutos sa atin, ang lumikha at ang Diyos natin, ang tanging response lamang natin ay sumunod. Agree? Maaring agree yung sagot mo po. At maaring nauunawaan mo yung pinag-uusapan natin ngayon. Kaya lang po, bakit kaya naaantala pa din ang ating pagsunod? Ano-ano yung nakakahadlang sa ating agarang pagsunod sa Diyos? Ito po yung mga nakakapagpabagal, mga posibleng nakakapag-delay sa ating pagsunod sa Diyos. Ito yung ilan sa mga maaaring mga hadlang. Una, pagmamataas. Ito yung pagmamalaki na kinamumuhian ng Diyos. Ang ma-pride, sobra-sobra yung pagtingin o sobra-sobra yung pagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan, at ito yung dahilan kung bakit malayo ang kanilang isipan sa Diyos. Ang pagmamataas ay isa sa mga hadlang kung bakit ayaw tanggapin ng tao si Jesus. Yung mapagmataas na tao, ayaw nilang mapasailalim sa isang Panginoon. Tinuturing nila yung kanilang sarili na sila yung Panginoon ng kanilang buhay. Ang pagmamataas ay isang maaring at talaga nakakahadlang kung bakit ayaw tanggapin ng ibang tao si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At may mga tao dahil mataas yung tingin sa sarili, hindi nila maamin na makasalanan sila at kailangan nila ng tagapagligtas. At sa iba nga po, ang tingin nila, hindi nila kailangan ang pag-aaral ng Biblia, na hindi nila kailangan ang mga ganitong gawain, at hindi nila kailangan ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Ang tingin nila, kaya nilang iligtas ang kanilang buhay at kaluluwa. Na magtatamo sila ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao nila, ng mabubuting gawa nila, o kaya sa iba, no? Yung may pagmamataas, tingin nila yung pagiging miyembro ng isang church ay makakapagligtas sa kanila. Yung pagmamataas po, pagbibigay credit yan sa ating sarili, o kaya pagbibigay credit yan sa tao para sa mga bagay na Diyos ang gumawa at Diyos ang nagbigay. Dapat mararanasan na ng tao yung pagpapala ng Diyos. Kaso, dahil sa pride, dahil sa pagmamataas, hindi matanggap yung biblical na pagsunod kay Jesus. Dahil sa pride, hindi makapagpatawad. Dahil sa pride, hindi makapaglingkod.
hindi makapaglaan ng oras para sa salita ng Diyos. Masyadong puno yung sarili para isipin ang Diyos. Masyadong puno yung sarili para isipin ang salita ng Diyos at mga utos ng Diyos. So, sinasabihan tayo ng salita ng Diyos na kapag nagkasala tayo, magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ano yung isang dahilan kung bakit nahadlangan yung pagsunod sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan? Pagmamataas sa ating pangangasiwa at pakikibahagi sa loob ng ating tahanan o kaya sa ating pamilya. O kaya maging sa ating church, may mga utos sa atin ng Diyos. Mababasa natin sa banal na kasulatan at madalas ganito yung utos: makipagkasundo, magkaroon ng pagkakaisa. Ngayon, ano yung hadlang? Bakit ang isang tahanan o kaya ang isang community o ang isang church o ang isang pamilya ay hindi nagkakaroon ng pagkakasundo at pagkakaisa? Pagmamataas ang hadlang. Ang utos magkaisa, makipagkasundo. Halimbawa, may tampuhan sa loob ng pamilya. Or halimbawa, may hindi pagkakaintindihan sa loob ng church. Or sa community nga, may hindi pagkakaintindihan. Or halimbawa, sa asawa mo, sa magulang mo. Bakit hindi masunod ang utos na makipagkasundo? Na alisin ang galit, na magpatawad? Madalas po ang dahilan, pagmamataas. Nakakahadlang po ang pagmamataas sa ating pagsunod sa salita ng Diyos. Ikalawa na maaring hadlang sa ating pagsunod, komportableng sitwasyon o comfort. Minsan o madalas may mga utos sa atin na Diyos na kailangan nating bitawan yung ating kaginhawahan. May mga utos minsan sa atin ng Diyos na kailangan nating i-give up yung comfort na meron tayo. Bahagi po ito ng digmaan sa loob natin. Yung gusto natin versus or laban sa kagustuhan ng Diyos. Inuutusan tayo na magpatawad. Komportable na tayo na galit or ayaw nating patawarin yung tao na yun. Kaya ayaw nating magpatawad. Inuutusan tayo na mag-aral at mangaral ang salita ng Diyos. Komportable na tayo na hindi nag-aaral at hindi nangangaral ang salita ng Diyos. Inuutusan tayo na mag-akay ng iba. Minsan, hindi tayo sumusunod kasi maalis tayo sa komportableng pakiramdam at komportableng sitwasyon o kalagayan. May mga pagkakataon po na kung susunod ka sa utos ng Diyos, kailangan mong bumitaw sa comfort zone mo. Karaniwan, ang gusto natin maging maginhawa or komportable. Hindi naman po masama yun. Pero may mga pagkakataon na inuutosan tayo ng Diyos at maaaring maalis tayo sa komportableng sitwasyon natin. May mga pagkakataon na inuutosan tayo ng Diyos at maaaring maalis tayo sa komportableng trabaho natin, komportableng pinansyal na tinatanggap or kita natin, o kaya komportableng kalagayan talaga natin. May mga utos sa atin ng Diyos. May mga pag-uutos sa atin ng Diyos na malalagay tayo sa mahirap na sitwasyon. Alalahanin natin si Jesus kung paano niya binitawan yung maginhawa at komportableng kalagayan niya alang-alang sa pagsunod sa utos ng Amang Diyos. Basahin po natin itong Philippians chapter 2, verse 6 hanggang 8. Tapos obserbahan natin, tingnan natin, alalahanin natin kung paanong ang Panginoong Hesus binitawan niya ang maginhawa at komportableng kalagayan niya alang-alang sa pagsunod sa utos ng Diyos. Verse 6, na siya, ang Panginoong Hesus ito, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Napaka-komportable na ng kalagayan ni Jesus. Pero, sabi po dito sa verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Alang-alang sa utos ng Diyos at pagnanais ni Jesus na masunod ang utos ng Amang Diyos para sa kapakanan natin, iniwan ni Jesus yung maginhawang kalagayan niya. Sa ibang talata na mabasa natin, iniwan ni Jesus ang mayamang kalagayan niya, nag-anyong dukha siya alang-alang sa atin. Nagpakita si Jesus ng isang halimbawa
para hindi natin isipin na ang pagsunod sa Diyos ay puro kaginhawahan lamang. Minsan ang kaginhawahan o yung komportableng sitwasyon, yan pa yung i-give up natin para lamang tayo makasunod sa Diyos. Pinakita sa atin ni Jesus na ang pagsunod sa Diyos hindi laging komportable. At again, madalas nga po ang kaginhawahan pa yung nagiging hadlang sa ating pagsunod sa Diyos. At ang isa pang posibleng dahilan ng pagka-delay natin na sumunod sa Diyos, duda. Ito yung nagdududa tayo sa magiging resulta kung susunod tayo sa Diyos. Halimbawa nga pang utos sa atin ngayon, gawing alagad yung mga tao. Inuutosan tayo ngayon ng Diyos, gawin alagad ang maraming tao. Turuan sila ng katuruan ni Kristo. Bahaginan mo sila ng salita ng Diyos. Yung mga kakilala mo, sharean mo ng gospel. Yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo, sharean mo ng gospel. Ang nangyayari, nagduda ka. Niisip mo, baka hindi siya makinig. Baka hindi naman nila tanggapin. Baka hindi naman sila maniwala. So nagdududa ka. Baka pagtawanan lang nila tayo. Baka i-reject lang nila tayo. Ang utos, i-share mo yung gospel. Nagdududa nga tayo. Baka hindi sila maniwala. Baka i-reject lang nila tayo. Baka hindi naman sila magpunta kapag inimbitahan natin. Baka hindi nila ako pansinin. Or baka iwasan na nila ako. So marami pang baka. Marami pang duda. Habang lumalaki po yung duda natin, mas tumatagal yung ating pagsunod. Ang utos, gawin mong alagad ng Panginoon ang maraming tao. Turuan sila ng katuruan ng Panginoon. Nagdududa tayo. So habang tumatagal, habang lumalaki yung duda natin, tumatagal din po yung ating pagsunod. Kapag nagdududa tayo, naaantala yung ating pagsunod. Habang pinagdududahan natin ang pangungusap, ang pakikipag-usap sa atin ng Diyos, nade-delay din po yung ating pagsunod sa iniuutos niya. Baka kasi hindi naman niya ako pakinggan. Baka i-reject niya kung sisharean ko siya ng gospel. Baka makornihan siya sa akin. Baka iwasan niya na ako. Ang daming duda. Habang pinagdududahan natin, nade-delay naman yung ating pagsunod sa pinag-uutos ng Diyos. Sa mga katotohanan ng ating natalakay at napag-usapan na kapag naantala po yung ating pagsunod ay naantala yung pagpapalang mararanasan natin na yung mga hadlang sa pagsunod ay pagmamataas, kaginhawahan o komportableng sitwasyon at duda. Sa mga sa mga katotohanan ito, sa mga puntong itong na ating natalakay, anong aplikasyon naman para sa atin? Mula doon sa ating main text na pinakita ng psalmist. So, ang aplikasyon, obey God as soon as possible. Magmadaling sumunod sa Diyos. Alalahanin natin yung pangunahing talatang ating pinag-aralan. At itanim natin sa ating puso kung ano ang mensaheng nakapaloob na nais ng Diyos na masunod natin. Meron bang personal na mensahe ang Diyos at ang kanyang salita para sa iyo ngayon mula sa talatang ito? Sabi po dito, ako'y nagmamadali at hindi naaantala na sundin ang iyong mga utos. Nagmamadali tayo sa pagsunod sa Diyos. Hindi nagmamadali sa buhay. O kaya kung ano-ano pang pagmamadali. Ang sinasuggest, ang itinuturo sa atin dito, pagmamadali na sumunod sa Diyos. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, magmadali tayong sumunod sa Kanya. Ano man po yung ipinag-uutos sa atin ngayon. Kapag pong merong malinaw at naunawaan natin na nabasa at napakinggan natin mula sa banal na kasulatan na iyon ay ipinag-uutos sa atin ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos, magmadali po tayong sumunod sa Kanya. Halimbawa, katulad nito, ang paanyaya ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 4 sa verse 19. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Yung invitation dito ng Panginoong Hesus, sinasabi ng Panginoong Hesus, follow me.
Yung mga tinawag dito ng Panginoong Hesus na maging alagad niya at sila ay tumugon nung panahon na yan, yung karanasan at kalagayan pa lang na naging disciples sila ng ating Panginoong Hesus, isang malaking pagpapala para sa kanila. Ngayon po, kung tayo naman magpapatumpik-tumpik pa, kung tayo naman ay nagdududa pa o kaya nagmamataas pa o kaya ayaw nating mahirapan, yung pagpapala ng Diyos para sa atin, maaantala din. At tingnan natin na ang Panginoong Hesus ang nagsasalita sa atin dito. Hindi lang sa kanila noon, kundi sa atin din ngayon. Ang Panginoon ang nag-aanyaya. Ang Panginoon ang nag-uutos. So, sino ba si Jesus? Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Kaya yung tanging response na magagawa natin ay sumunod sa Panginoon. At magtiwala po tayo na hindi tayo malalagay sa isang maling sitwasyon kung Diyos ang sinusunod natin at kalooban ng Diyos ang ginagampanan natin. Hindi tayo malalagay sa isang maling sitwasyon. Yes, maaring mahirapan tayo. Kapag may sinabi, kapag may inuutos sa atin, ang Diyos, gawin natin, sundin natin agad. Maaring mahirapan nga tayo, pero tiyak po, kahit nahirapan tayo ngayon sa pagsunod, ang sigurado po, hindi tayo mapapahamak sa spiritual. At tulad nga po ng psalmist, dalangin natin sa Diyos na sa Psalm 119 verse 12, purihin ka o Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Teach me your statutes. Tayo po, kapag may iniuutos sa atin ng Panginoon, sumunod tayo. At nawa nga po, maging bahagi din ng pananalangin natin, maging parte ng prayers natin, na ituro sa atin ng Panginoon ang kanyang kalooban, ang kanyang tuntunin. At hindi po magkakamali ang tuntunin, ang kalooban, ang salita ng Diyos. Kapag sinasabi sa atin ng Diyos na magpatawad tayo. Magdumali. Yan sinasabi sa atin. Kapag tinuruan tayo ng salita ng Diyos na humingi tayo ng tawad, humingi na nga tayo ng tawad. Kapag sinabi sa atin na huwag patagalin yung galit, huwag nang patagalin yung galit. Kapag sinabing, kapag nabasa natin sa banal na kasulatan, maging mapagpakumbaba tayo, maging mapagpakumbaba nga tayo. Kapag personally po, sinasabi ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng Biblia na paglingkuran mo siya, paglingkuran mo talaga siya. Ano man yung itinuturo sa atin, ano man ang iniutos sa atin, sundin natin ang Diyos. Kapag Diyos ang nag-uutos sa atin, wag lang po yung tao syempre, or yung maling tao ang mag-utos. Pero kapag natitiyak natin na iyon ay kalooban at utos ng Diyos, sumunod tayo agad sa Diyos. Sa iiwanang tanong o iiwanang kaisipan para sa ating lahat, mayroon bang ipinapagawa sa iyo ang Diyos ngayon? Mayroon ka bang nabasa sa banal na kasulatan na nais ipagawa sa iyo ang Diyos? Or nung nagbasa ka ng Biblia? Or sa pag-aaral mo ng salita at kautusan ng Diyos, meron bang sinasabi sa iyo na gawin mo kung ano yung kalooban niya? Sa pakikipag-usap mo ngayon, ano ang utos niya sa iyo? Ano ang utos sa iyo ng Diyos? Maaari bang makipagbati ka na sa kagalit mo? Meron bang pinapagawa sa iyo ang Diyos? Patawarin mo na ang may kasalanan sa iyo? Or humingi ka ng tawad sa taong nagkasala ka at nasaktan mo? Sinasabi ba sa iyo ng Diyos, reconcile with your brother or sister ngayon, right now? Yan ba? Inuutosan ba tayo? Inuutosan ba tayo ng Diyos na mag-disciple? Ano ang inuutos sa atin? Kinakausap tayo, inuutosan tayo, madaling sumunod sa Diyos. Dalangin ko po na patuloy pang lumago ang ating pananampalataya at ang ating pagtitiwala sa Diyos. Na ang ating pananampalataya po ay nagbubunga ng agarang pagsunod.
Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mga salita na nagiging gabay natin sa ating pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating gawain ngayon, mga kapatid. Tayo po ay manalangin.